these proceedings, the internal rules. I will invoke Section 11, and your former congressman, and you know that. I never cited in contempt, Mr. President. Well, in fact, I just raised a point of order. What's up mga kabayan? Nandito ulit tayo at pangipangita na naman mga kabayan sa ating channel na kung saan mga kabayan napakahaba nitong live na to. Himay-himayin natin mga kabayan at tingnan natin mga kabayan itong kung paano pinaikot-ikot ni Pangulong Duterte itong isang convicted mga kabayan. Yung isang convicted na nagmamagaling diyan mga kabayan sa Congress, no? Na kaya pala sila ka pala kasama mga kabayan ni ni Romualdez, no, na nagmi-meeting para ma-impeach ang ating Vice President mga kabayan. Kalain mo yon. O sige mga kabayan, pakinggan natin at malaman natin mga kabayan kung paano ang mga sagutan dito. Pagka-criminal ka, mainit talaga ako sa iyo. Hindi po yung Pagka nag-rape ka, Mr. Chair, hindi po natin, wala pong problema ron eh. Hindi ko, I am not actually, yun bang, disagreeing with you. I fully agree with you, Mr. Chair, Mr. President. But, still, being the President of the Republic, you must be the first man that should uphold the constitutional provision on human rights. Am I right, Mr. Chair? Yes, okay. I did it. Salamat. Paano naman kaya mga kabayan yung human rights ng mga pinatay ng mga adik, ginahasa ng adik, pinatay ng NPA mga kabayan? Nasaan ang human rights nun? Bakit wala mga kabayan tayo narinig, no, na human rights ng mga kasandaluhan natin napatay? Diba? Ang gagaling nitong mga to mga kabayan. Diba? Tama yung sinabi, no, ni no, isang congress woman, no, na nagtanggol sa mga Duterte mga kabayan, na dapat magpadala din kayo, no, magdala din kayo ng resource person ng mga nabiktima ng mga adik mga kabayan. Hindi yung mga adik-adik, yung mga pambira, hindi yung mga napatay na adik ang inyong iniimbestigahan. Wala kayong concern. Yun yung totoong human rights dapat. Pambihira talaga yung mga congressman naman. Tuloy. Salamat po at inamin nyo. Ito last question na lang ito. Okay? Ito po, ang napatay na drug lord, 21. Akala ko po ba lahat po ng drug lord dapat patayin? Bakit 21 lamang? Ang pusher, 7,000. Ang drug lord, 21 mga kabayan. Nakukulangan pa mga kabayan. Sa kanya na yung mga kabayan nanggagaling, no? Kay Congressman Abante. Na bakit 21 lang yung drug lord na napatay, di ba? Dapat daw, mas marami pa. Dapat mas marami pa. Baka ito mga kabayan si Bishop Abante, no? Baka may alam mga kabayan na drug lord, no? Baka may alam to, kaya sabi niya bakit kulang pa itong tawag dito, itong mga napatay, di ba? Samantalang napakarami pang drug lord na buhay ngayon nasa kulungan. Yun ang pinataktakan ko. Oho, bakit nasa kulungan pa? Sapagkat maraming pera yan? Pwedeng kumuha ng magaling na abogado yan? O dapat po, kung dapat patayin ang mga drug pusher, may napatay na mga user, dapat lalong patayin ang mga drug lords. Mr. Speaker, Hindi ko Mr. dapat, Chairman. hanapan natin ang paraan na patayin natin. Pero kayo po private citizen na, retired na po kayo. Wala na sir. Hindi na po pwedeng gawin yan. You are right. Pero magiging mayor kayo uli, hindi po ba? Kung ang circumstances would call for it, sir. Gusto ko nang mag-retire. Pero kung magulo uli ang Davao, I think that I have to enter into the picture again. Pero ayaw ko na, sir. Naniniwala po ako, Mr. Chair, that any government cannot be ruled with fear, but it can be balanced with fear and love, Mr. Chair. Because if you rule... Mga kabayan, kung may nanonood man dito ng mga taga Davao, no, na suportado din si Pangulong Duterte at ang mga Duterte mga kabayan, matanong ko lang na comment nyo nga din mga kabayan para naman malaman ko din, no, na namumuhay ba sa takot mga kabayan ang mga taga Davao. Matanong lang mga kabayan, kasi
nabanggit dito ni Bishop Abante, no, na siyempre mahigpit to si Pangulong Duterte. Baka kayo takot dito mga kabayan, natatakot kayo dito sa sa pamumuno ng ating Pangulo. Tuloy. Any government in fear, then those people will be afraid. But if you're gone, Mr. Chair, Mr. President, they will do it again. Tama. Because they're not doing it because of fear. But Mr. Chair, I know your heart, Mr. President. You have loved so many women. Sir, You are bound to love. Marami nakikinig silang lahat. Sir, bakit mo ito? You are bound to love. And therefore, sana po, kapag kayo maging mayor uli, nakita nyo na po yung pagkakamali ninyo na inamin nyo rito, sana po may pagbabago na sa Davao. Bakit naniniwala po ako na kapag ang ating nirule sa Davao ay yung pagiging makajos, pagiging matapat, pagiging honest, ay naniniwala po ako magiging maganda po ang Davao Sa City. lahat na bagay, sir, hindi mo ako, you cannot question that. Sa dedication ko lang sa trabaho ko, on any other matter, sir, honesty, everything. Salamat Wala. po. Isang question na lang. Sabi nyo kanina, nung kine-question kayo tungkol sa reward system, sabi nyo, hindi ako nagbibigay ng reward para patayin. Hindi po yun eh. Oo. Nagbibigay kayo ng reward nung napatay na. Hindi po para patayin. Iba po yung reward na para patayin, iba rin po yung reward nang nakapatay na siya. Mga kabayan, believe na ako dito ngayon kay Abante, no? Medyo na iba-iba yung tingin ko sa ngayon, mga kabayan, dito sa mga tanungan niya, no? Kayo, napansin nyo rin ba? Pero syempre, hindi natin alam, no? Pero dito sa mga conversation nila, mga kabayan, napansin ko lang na parang biglang nag-shift, no? Parang naiba, mga kabayan, ang ihip ng hangin nung nakaharap niya si Pangulong Duterte. Mapapansin nyo sa opening remarks nito ni Abante, mga kabayan, doon nambabaoy na, no? Parang nambabawi na ng mga pagsuporta niya, pati yung mga DDS vloggers, mga kabayan, tayo mga DDS vloggers, supporters, mga trolls daw, gaano daw kalaki ang naibigay natin buto? Para bang pinamumuha sa atin, mga kabayan, na siya ay napakalaki, no? Ng naging ambag sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte. So, given yun, mga kabayan, dahil leader siya, mga kabayan, ng sinasabi niyan charge. But anyway, no, pero dito napansin natin, mga kabayan, na nag-shift, no, nag-iba yung ihip ng hangin sa mga pagtatanong, 'di ba? Kahit makikita natin, mga kabayan, ngumingiti pa no? Ngumingiti pa si Abante dito, mga kabayan. Hindi natin alam kung ito ba ngiting aso, mga kabayan, na pagkatalikod mo biglang kakagatin. Tuloy. Ako ba ako? Bawal yan, sir. Kung, Ayun. Kasi binibili mo yung buhay ng tao. Salamat po. Yun ang pagkakaiba, Even Mr. Chair. without the laws, that would be a violation of Diyos. Yung pagkakaiba, Mr. Chair. Ang pagkakaiba ng reward system para patayin mo siya at yung reward system sapagkat nagbigay ka ng babuya sa isang tao, nakapatay na po siya ng drug lord. Nagano po yan nanlaban po yan Oo. So, iba po yung ganun. Di ba? Parang, sir, alam mo, sir, sa totoo lang, kung meron man pinagkatao na talagang umaano sa Diyos, siguro talok, mas malamang pa ako sa iyo. Ang trust and faith ko sa God, kaya maybe that brought me to the presidency despite of the variance interpretation ng ano ko. But overall, the Filipino people would not have elected a son of a bitch. Talagang ano ako, sir. By the rules ako. Paskinan Salamat nung po, fiscal Mr. ako. Chair. By the rules ako. Salamat po, Mr. Kindly Chair. wrap up, Congressman Abante. Nagbago ang pananaw ninyo sa Quadcom. Sapagkat nung sumulat si Atty. Degra sa amin,
ay hindi kayo makaka-attend sapagkat wala kayong tiwala sa Quadcom, ang ibig sabihin po niyan, kayo ay nagpunta ngayon sapagkat may tiwala na po kayo sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Sabi kasi ni ano sir na ipakontempt ako. So siya Taragis talaga mga kabayan, hindi mawawala yung pagka-joker ni Pangulong Duterte, no? Diba napansin ninyo? Lahat sila dinatatawa din sa mga padaling ito ni Pangulong Duterte. Kita mo yan? Congressman Abante? Yes, Mr. Chair, maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po. Ikaw yan sir, nagsabi na we will cite him in contempt. Contempt sir, priso yan eh. Mr. Chairman. The next to interpolate. Yes, Congressman Paduano. The former president is not yet recognized in telling this committee and me to cite you in contempt. I never cited you in contempt. But, believe you me, I will not hesitate to cite it in contempt if you violate these proceedings. The internal rules, I will invoke Section 11 and your former congressman, and you know that. I never cited you in contempt. Mr. President, well, in fact, I just raised a point of order. Kaya sir, takot ako sa iyo. Hindi. Thank you. Hindi ka dapat matakot for as long as you follow the rules of this ako, sir. committee and you respect the members of this committee. I will Thank you, Mr. Chairman. behave sir because of you. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate. So yun mga kabayan, sumingit pa mga kabayan. Sumingit pa talaga ni Paduano no. Maayos na yung usapan nila dito mga kabayan ni Abante Maganda yung naging interpolation ni Abante at yung palitan ng sagot, 'di ba? Napansin niyo 'yon mga kabayan. At nakikita niyo na nagtatawanan pa, 'di ba? Nakasingit-singit bigla to si Nano. I never said you to be citing. Sinasabi nga lang niya mga kabayan. Napaka-killjoy mga kabayan nito ni nandun yung momentum na nagjo-joke ng a little bit mga kabayan para yung surrounding maging good vibes, di ba? Pero si Nano mga kabayan, ay panira ng vibes. So anyway mga kabayan, maraming salamat nga pala sa mga bagong subscribers natin mga kabayan dito sa ating channel. At syempre mga kabayan, tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa makarating tayo dun sa gusto natin mga kabayan na marating na si Madam Inday Sara kung sakali mga kabayan maging pangulo ng ating bansa mga kabayan ng bansa. Balik na naman sa balik na naman yung mga durugista mga kabayan. Kailangan mawala sa lipunan yung mga salot mga kabayan. At mapapansin ninyo, alam ko mga kabayan na ramdam ng ating mga kababayan Pilipino, lalo na yung nasa laylayan mga kabayan na talagang mahirap ngayon mga kabayan ng panahon. Diba? Napakahirap mga kabayan, sobrang mahal ng bilihin. So anyway, bago pa tayo humaba ng mga sasabihin dito mga kabayan, maraming salamat po ulit. Abangan ninyo ang susunod nating video na pag-uusapan ulit, At magbigay kayo ng inyong komento mga kabayan. Huwag niyo makalimutan mag-like at mag-share. Sa ganun mga kabayan, mas marami pa na mga kababayan natin ang mga panood ng mga video natin ginagawa patungkol dito sa mga nangyayari sa ating gobyerno. So, adios sa inyo mga kabayan. Maraming salamat. Bye-bye!